Ayan na mga kababayan, may pagbawi po si Mr. Marcoleta, no? Si Senator Marcoleta may pagbawi po sa kanyang mga sinabi nung nauna po nung February 4 po 2026, no? So balikan natin itong sinabi niya dito, no? Sabi niya, ang gawin natin para madali i-give up natin ang KIG. Pero teka, February 6, 2026, bigla may pagbawi. Ano ang sinabi? Hindi ko sinabi na ipamigay natin ang KIG o ang Kalayaan Islands Group. Nako, Mr. Marcoleta, mukhang sablay ho kayo dito, no? With your respect ko, kahit anong paliwanag niyo dito, mali ho kayo dito, Mr. Marcoleta, no? Sa mga kababayan natin, i-real talk ko natin si Mr. Marcoleta. With your respect po, Mr. Marcoleta, real talk lang po to. Real talk lang po tayo, Mr. Marcoleta. Sa usapin po ng Kalayaan Island po, Mr. Marcoleta, hindi pwedeng na-misinterpret lang. Hindi pwedeng ibang ibig kong sabihin, yung mga ganong salita na, iba yung nasabi mo. Hindi o ganon. Hindi ito issue na pwedeng bawiin bukas kapag may backlash. Dahil ang kalaban po, Mr. Marcoleta, ng Pilipinas, hindi po nagbibiro. Hindi nagdadalawang isip. Hindi po umaatras. Kung may nasabing parang pagsuko, natural lang na magalit po at mag-alala po ang mga Pilipino. Hindi kasi biro ang ipinaglalaban dito, Mr. Marcoleta. Teritoryo po. Karapatan sa yaman ng dagat. Kinabukasan ng susunod na henerasyon ng Pilipino. Ang kailangan ng taong bayan, Mr. Marcoleta, hindi lang paliwanag. Kailangan malinaw na paninindigan, malinaw na prinsipyo, malinaw na mensahe. Walang isusuko, walang uurong. Walang magbebenta ng dangal ng Pilipinas dahil sa huli, ang bayan po hindi po pag-aari ng kahit sinong politiko, Mr. Marcoleta. Ang bayan ay para sa Pilipino, noon, ngayon at susunod pang henerasyon. Tandaan po natin mga kababayan, hindi tayo nakikiusap sa karapatan natin. Hindi tayo nakikiusap sa teritoryo natin. Ipinaglalaban natin ito dahil ang Pilipinas hindi kailanman susuko. Mr. Marcoleta.